kahit kalahating kilo lang ito, possible na mag-ano to ng around 10 million plus. Wow! 10 million! Yung visual characteristics niya and properties, similar to other common iron meteorite, like yung Campo del Cielo meteorite. So, mukha siyang shrapnel, no? So, merong mga ganitong mga features din. Pero yun nga, ang sabi nga natin dati is the final and confirmatory test is a laboratory analysis sa meteorite laboratory. Ayan. However, yung meteorite, so kung thousands of tektites yung makikita natin sa Philippines, 7 pa lang ang confirmed meteorite sa Pilipinas. So, napaka-rare. Sige. Element. What's that? Iron! Yung iron. Ano yung next? Next! Ako po si Angelo Bernardo. Welcome sa Dekada Collectible Show Season 2. Bili, benta, appraisal, kwentuhan at pasyal. Coins, paper money, vinyl records, collectibles, memorabilia at antiques. Di lang pang Pawn Stars at pang pickers, pang appraisals at auction services pa. Tara, kwentuhan tayo. Previously on the Dekada Collectible Show. Sa Philippines, sa 7 meteorite natin na nasa Pilipinas na na-register at na-confirm, wala pang iron. Hirap ng tanggalin ng magnet eh. Ganyan. Kami na mamumuhunan dun sa testing. Tapos kung okay siya, benta natin. Kung hindi ako yung bibili, benta natin. Dun sa nararapat na halaga. Pag-usapan na lang natin yung ating mga porsentuhan. Pero sa ngayon, first step na muna. Saka na natin pag-usapan yung first step na muna, determine natin kung iron nickel siya. Pag hindi siya iron nickel, stop na tayo. So, uli ko sa inyo yung bato. Tapos, cost ko na yung ako na bahala dun sa testing, sa 3.5 na pan-test. Yun. Okay sa inyo yun? Okay, sir. So, last time, itong batong to ay naging puzzle sa ating mga expert. Kasama ko pa nga pala si Christian Cruz ng bagong YouTube star. YouTube. bagong KMJS star ng mga meteorites. Lalo ngayon, merong ano ba comment yun? Yung C2023A3. Yung makikita mo sa sunrise. Nakikita sa Pilipinas yun, pero tapos na yung yung period niya na visible siya. Nahirapan tayo i-schedule to kasi busy na. May mga field works Oo. May field work. Kung saan sa ano ba ginagawa mo doon sa field work? Hinahanap mo yung meteorite, gano'n? Yung nakaraan, may mga acquisition kami, yung group namin. Okay. So yung group nyo ay International Meteorite Collectors Association. International Meteorite Collectors Association. So yan, siya yung tamang tao na pwede nyo kontakin para sa mga meteorite nyo. Yun. Okay. So meron na tayong resulta nung right after our episode. Punta tayo sa National Institute of Geological Sciences. Sa UP Diliman after nung ating episode. At ito nga, pinasuri natin to through XRF. Ano nga ba ibig sabihin ng XRF, sir? X-ray fluorescence. So, ito yung isang non-destructive analysis na ginagawa sa surface ng mga specimens. Okay. So, pero to clarify, ang XRF ay hindi conclusively makakapagbigay ng result kung anong classification ng meteorite if ever yung isang bato, ginagamit lang natin yung XRF for initial laboratory analysis. Remember yung sinabi natin dati, ang pag-identify sa laboratory at pag-classify ng meteorite, lalong-lalo na ng iron, very complex. Very complex. Yes. Okay. So, ang dami pa niyang pagdadaanan. So, parang initial test lang yan. Oo. So, para ma-rule out natin yung mga terrestrial rocks. Yung Earth rocks. And kaya tayo nagpapa-initial laboratory test. Ginagawa to usually after visual identification. So kung nakakita tayo ng mata or ng mga features na meron naman sa
karamihan ng iron meteorites, for example, like this, mas okay na ipa-initial test natin para malaman natin yung composition ng surface muna. Okay. Okay, initial composition ng surface. So last time nilagari natin to at inconclusive pa rin kasi nilagari, pinino lang yan, no? Kaya ang nag-decide yung client mo na yun nga, ipa-test na lang kasi nga nung nakaraan, nakakita tayo ng mga features. So yun, so sinagot ng dekada yung test na yun. And tanong, kung mag-progress ito, sasagutin pa ba ulit ito ng dekada? Siyempre, si Sir, yung ating seller, wala masyadong means, ano? Hindi nga siya nakapunta ngayon kasi para merong sakit yata So, base dito, Sir, anong base sa iyong physical observation, anong chances na, meteorite talaga to? I cannot give numerical percentage, no? Pero, yung group kasi namin, di ba, last time, tinignan din ito at hindi lang naman ako. So, parang may concordance na... yung visual characteristics niya and properties, similar to other common iron meteorite, like yung Campo del Cielo meteorite. So, mukha siyang shrapnel, no? So, merong mga ganitong mga features din. Pero yun nga, ang sabi nga natin dati is the final and confirmatory test is a laboratory analysis sa meteorite laboratory. And we also need to verify again na yung mga laboratories dito sa Philippines, ang kaya lang niyang ibigay is yung chemical composition. Pero hanggang doon lang yon. Okay. Wala tayong meteorite laboratory so far as far as I know dito sa Philippines na kayang mag-conduct ng ganong analysis. Okay. So if ever may makita tayo sa result na dapat makita sa isang meteorite at hindi sa isang earth rock, magsasuggest tayo na pwedeng ibadala abroad for further laboratory test. Laboratory classification if ever. Classification. So, ibig sabihin, i-classify na siya kung meteorite talaga o ano. Kasi kapag identification, kumbaga general na ito, may mataas kang ganitong element. Pero kapag napatunayan na doon na meteorite nga, ika-classify na siya. Anong uri ba siya ng meteorite? Kasi maraming iba't ibang uri ng meteorites. Okay. Sige, so tawagan na natin to si James. Oh, James. Good afternoon sa iyo, James. Anong kamusta ka at bakit hindi ka nakarating? Hinahanap ko pa naman ito, na-miss ka na nitong ating gwapong-gwapong expert, si Christian. Hindi ako expert. Specialist. Hindi pala, collector. Ayan. Sir, kamusta na? Hindi pa namin nabubuksan itong result. Hinahantay ka nga namin. Sir. Ayan, so meron na tayong resulta. At sayang, hindi kayo nakarating ngayon. Bakit nga ba, sir? Nga po, medyo may financial problem po kasi. May financial problem? Malay mo, ito na yung sagot sa financial problem mo. Sana nga po. So hindi ko pa binubuksan yung resulta kasi gusto ko kayong hintayin yung ating si Christian tsaka ikaw bago ko buksan yung resulta. So kung sakasakali, sir, na ito ay ang test ng UP ay yung chemical composition lang gaya na sinabi ni Christian. Ngayon, kung meron siyang promise na posibleng meteorite siya. Pero ano pa yan ibig sabihin nito, pag medyo promising siya, papadala pa sa US yan. Sige, kami na yung tutulong sa kanya. Ayan. Sakaling makita natin yung hinahanap natin. So sasagutin mo na ito. Yung group namin, pag-uusapan namin. Pag-uusapan namin. Pati si Sir. So, syempre, part si Sir. Kami na yung bahala doon sa further tests. Yan, para hindi ka na mag-alala doon sa financial nito kasi syempre hindi madaling magbenta nito at mahal yung test, di ba? Abutin na magkano yun? Yun pa.
Yung common meteorites like stony meteorites, maraming laboratories yan sa US and sa ibang bansa. Pero yung specific for iron meteorites, for example, napaka-konti. So, mas mahal yung classification for iron meteorites. Pero so, mas mahal to? Okay. Yes. Okay. Magkano abutin niya roughly? Kasi yung for stony meteorite, umaabot ng siguro around 50,000 yung ano pa lang yun, test pa lang. Okay. So baka ito umabot ng around more than 100,000. 100K! Yung testing, yung gastos ha. Nako! Tapos ano pa yun? Logistics, yeah. So risk pa yun, di ba? Kasi posibleng hindi rin meteorite. Yes. Hindi naman tayo magpapadala sa ibang bansa nang hindi mataas yung chance. Ibig sabihin, pag stony meteorite, yung kapag iron. Pag iron, ano siya, yung content niya, tapos iron nickel. Iron nickel yung content niya, mataas na yung chance. May certain percentage, may certain range ng nickel content yung tinitingnan natin. So yung group nyo, willing sigulan yan. Kontakin pa natin. Tapos, ako, willing ba ako sugalan yun? At ito pa wala pang nahahanap so far sa 7 meteorites na confirmed sa Philippines, wala pang iron meteorite. Wala pang iron meteorite, narinig mo yan ha? Meron tayong 6 stony meteorite and 1 stony iron meteorite, but wala pang iron meteorite sa Philippines. So, yun yung inaano natin. Okay. Mas mataas syempre yung value nun, no? Sige. Ikaw sir, matanong kita. Ikaw ba willing na ibenta na to? Opo, wala naman din po kayo kung alam dyan, kaya doon na po pupunta yan. So, willing ba tayo sugalan ito? Ayun. Saan mo nga ulit napulot ito, sir? Bundok po yun, bundok sa bundok na Minalungaw. Minalungaw? Okay. Opo. Saan yun, sir? Diba siya? Po, may General Tino, ayun. General Tino, saan yun? General Tino po sa pagkabila po ng Gapan, General Tino. Nueva Ecija. Nueva Ecija. Okay. Sige. So, ganito. Kung sakasakaling ibebenta nyo to, magkano? Yun lang sir, kasi wala po talaga akong idea talaga sir. Yun. Sakali lang po ako Okay, ganito. Meron akong propose na solution kasi baka mamaya sugulan namin to, no? Tapos binili namin sa'yo. Tapos jackpot kami. May tsepwera ka naman pag binenta mo na sa amin. Ikaw ba willing na let's say naging tunay siyang meteorite eventually. Minus yung cost, willing ka bang makipag sharing dun sa profit? Opo naman ako. Okay. Sige. Okay. So, paano to? Bago ko basahin yung resulta, settle na natin kung anong klaseng sharing to. Anong suggestion mo, sir? Wala po akong wala akong idea yung sa hatian, considering na kami lahat ng gagastos. Okay lang naman po kahit mas lamang na kayo kasi kayo naman po ang lamang na. O sige, 70-30? Para hati kami? O sa kanila muna yan, wala muna ako sa pera-pera. Wala muna sa pera-pera. Pakatikada lahat ito. O sige, hindi. Parang yung 70-30, no? Parang lugi siya, no? 60-40, okay na po yun. 60-40. O sige. 60 sa amin, siyempre, kasi sa amin yung gastos eh. Kasi, mangyari naman yan, pag hindi naman to meteorite, lugi kami. Lugi siya. Lugi ako ng 100K. Estimate lang yun. Tsaka sila rin. Siyempre, yung time, of course, resource yan. Ayan, ayaw mag-commit ni Christian, pero ano yan. Okay, sige. So, hindi na natin to patatagalin pa. Well, yun nga, aside from yung monetary value, syempre na pag-usapan, no? Yung group namin, we also promote scientific value of meteorites. Kasi nga, kasi ang karamihan ng mga Pilipino kapag narinig yung salitang meteorite o kaya sabi bulalakaw raw. Pero agad. Ang tamang term natin, ang Tagalog sa
meteorite ay hindi bulalakaw kundi bulalato. Okay. Bulalato. Anong, Yes. okay, bago na naman ako Makita ko matututunan na. nito. Ano yung sabihin ng bulalato tsaka bulalakaw? Anong difference? Ang bulalakaw daw based sa ibang studies o kaya mga document ng mga documents dito sa Philippines, no, yung bulalakaw yun yung mga shooting stars. Shooting stars yung bulalakaw. General term, yes. Okay, so pag bumagsak na siya, Bulalato. bulalato na. Okay, may bago na naman tayo natutunan. Kaya pinopromote din namin yon, meteorite education, yung awareness na ano ba yung significance nung isang bato, Okay. specifically meteorite, sa science. Paano natin napag-aaralan yung evolution ng solar system at yung birth ng solar system. Okay. So sir, ano kasi ito di ba? So yung dekada, basically commercial venture naman tayo, no? Kaya namumuhunan tayo para Yes. Yun kumita rin, no? At hindi tayo charity. Yes, tama. At syempre meron tong risk. So talagang talagang hahati kami at hahati dun sa kung sakasakaling tunay ito. Oo. Ayun. So ready ka na ba, sir? Sa resulta? Oh, Okay, sir. Sige po. may mga numbers yung nakikita ko. Plus, minus, plus, minus. Ano kaya to? Nga pala, Sir Christian, matanong kita. Paano ka nahilig sa ganito? Bata pa lang ako, like elementary, may nagpakita sa akin ng bato, yung kaklase ko. Ang sabi niya ay meteorite daw yon na napulot ng lolo at tatay niya. Okay. Ngayon, binigyan niya ako. So, na-curious ako. And ang binigay pala niya sa akin, eventually nalaman ko, ay piece of Tektite. Kung familiar ka. Yes. Tektite. Okay. Oo. Siyempre, ilang beses ko na na-explain niya kasi marami na rin bibenta ng Tektite dito. Ginagamit kasi ang Tektite as anting-anting. Pero ano nga pala yung ano yung ibig sabihin ng Tektite? Ayan hindi na galing sa amin galing na sa isang collector since birth. Since elementary days. Ano ibig sabihin ng Tektite, sir? Ang Tektite ay hindi meteorite, pero connected siya sa isang impact event na gawa ng asteroid o kaya meteorite. Okay. So, yung lahat ng tektites na makikita dito sa Pilipinas, katulad yung mga nabibili sa Quiapo, yung mga binebenta kay sir, basta galing sa Pilipinas at nakikita, ang may age yan. Iisa lang ang age nila. Iisa lang? Anong age? Yes. Kumbaga nangyari yung event na yon, isang araw lang. Okay? Isang araw lang? Oo. Paano nangyari yun? Meron kasing yung Tektite, may kita natin, pwede ka magpakita ng picture sa sa video. Yung Tektite, iba't iba siya ng shape, 'di ba? So bakit kaya iba't iba ng shape Pero ng kadalasan nun, itsura tae. Oo. Kaya nga Ganun, itim. tae ng between daw yung ibang tamang term sa Tektite na Tagalog. Tae ng between. Okay. Bakit kaya iba't iba ng form yung Tektites? Dahil natunaw sila. So gawa ang Tektite sa isang glass. Glass, okay. Glass. Ano ba yung bubok? Bubok. Di ba? Sa glass. Tumama siya doon sa lupa, di ba? Merong isang malaking celestial body na galing sa space na tumama malapit sa Philippines, hindi sa Philippines ika-clarify natin, na akala kasi nung iba ay sa Pilipinas bumagsak. Okay. So merong napakalaki na bumagsak around more or less 800,000 years 800,000 years ago. So ano pa yun? Wala rin dinosaur na yun? Ay wala, kasi bata pa lang ito. 789,000 specifically. Okay. So wala nang dinosaur noon, pero may tao na. May tao na. Yung ano na siya, Homo erectus. Pero may tao na, kung hindi man modern, is yung ancient form of human. So yung ba yung yung ba yung nag-spawn nung Ice Age? Hindi tayo sure about that, no? Pero kasi ito yung most recent large impact event na nangyari. Okay. And somewhere around Vietnam yung possible. So hindi natin kasi kailangan pa ng study about dyan. Okay. Nung bumagsak yon, natunaw niya yung ground. Okay, sa sobrang hula ko lang sa sobrang high impact nun, yung ground na lupa, no?
naging na-liquefy siya. Yes, tama. Tapos nag-cool rapidly, naging glassy. Tama. Ayun. At tumalsik. At tumalsik papuntang Pilipinas hanggang Australia. So tumalsik Tumalsik. So natalsikan lang ang Pilipinas basically. I see. Grabe yung talsik mo. Yes, at isang event lang ito. Wow. So, kaya pare-parehas ng age o edad ang mga tektites na nandito. So, kapag may tektite kayo, ang age niyan around 800,000 years. Wala pang modern na super modern na tao nun, pero matanda na rin compared sa mga tinatawag nating antique. Kasi kapag antique, di ba, matanda na sa atin 100 years. 100 years, yes. Okay. Ito Kapag, hindi antique ito. 1,000 ito. Okay? So, geologic age yung pinag-uusapan natin dito, hindi historic age. Kasi, halimbawa, may mga furniture tayo, upuan, mga ginamit pa noong panahon ng Espanyol, Hapon. Matanda na talaga sa atin yun. Okay. So, ang isa pa, sinasabi ng iba, pag siyempre tumama yung meteor, di ba? Yes. Hindi kaya nag-combine yung party ng meteor dun sa tektite? Sa tektite, wala pa akong nababasa. Pero, sa mga meteorites nangyayari yan. So, yung yung impactor, yung tinatawag, yung bumangga sa isang asteroid, dalawa kasi yan eh. So, para mag-fragment yung isang body, kailangan yung may bumangga sa kanya. Kailangan may bumangga sa kanya. Okay. So, pwedeng yung bumangga sa kanya, mag-incorporate ng material doon sa babanggain niya. Kasi masisira rin naman yung isa eh. Okay. Tama? So, kapag nagbanggaan sila, masisira rin naman yung nagbangga. So, may incorporate yun. Yes. Sige. Excited na ako dito. Buksan na natin. Ayun, ito pala. Last na tanong bago natin buksan. Anong value nitong mga tektite na to? Scientifically muna, ang value ng tektite ginagamit sa pag-date. Sa pag-date? Okay. Hindi date na romantic, no? Ang date na sinasabi natin, geologic dating, ibig sabihin, nalalaman natin na yung nakuhanan ng tektite, original place ng tektite. Halimbawa, nakakita ka dito sa Kamuning. Kamyas. Sorry. Okay. Pero marami sa Quezon City, ha? Na tektite? Yes. Kaya meron din sa Taguig, sa Kaya nga meron tayong tektite building sa somewhere around Taguig yata. Sa Pasig. Pasig sa Ortigas. Yeah. May tektite building doon dahil nung hinuhukay raw yung foundation na yun, daming nakitang tektite. Ganun ba? Even Novaliches. Pero maraming concentration yan sa Bicol region and sa Pangasinan. So, ibig sabihin nito, common ito? Common dito sa Philippines but rare sa ibang bansa. Ayan. However, yung meteorite, so kung thousands of tektites yung makikita natin sa Philippines, 7 pa lang ang confirmed meteorite sa Pilipinas. So, napaka-rare. Bakit kaya rare? Dahil ang Philippines ay archipelagic. Okay. Ano yung archipelagic? Pulo-pulo tayo. So, mataas yung, kumbaga, yung tendency or yung chance ng isang meteorite na bumagsak sa isang lugar, pwedeng mataas yung chance sa kabundukan o kaya sa karagatan. Okay. So, less yung makdi-discover. Kasi nga, pulo-pulo eh. Pulo-pulo. Okay. Sige. So, lalo ko na-excite dito kasi kung sakasakali, ito yung first Iron nickel meteorite. Sige na, huwag natin patagalin to. Ayun. Bago natin basahin, no? Bago natin basahin to. Excited ka na? Bago natin basahin, alamin muna natin kung ano yung dapat nating tignan. Okay, ano yung dapat nating tignan? Ang tinitignan nating element dito, kasi element yung inaano eh. So, meron kang XRF na device or equipment. May handheld ba to? Yung pinag-anahan mo? Handheld? Hindi ko alam eh. Kasi parang ganyan eh. So, kung handheld yan, usually sa NIGS, handheld, ibig sabihin, nahahawakan ng equipment, parang binabaril mo lang siya. Binabaril? Yung sa surface. One surface, okay. Sa surface, yun yung babasahin niyang composition. Okay. Anong caveat? Kumbaga, pwede rin nating i-consider doon. Ang kino-consider din, ang kumbaga disadvantage din doon is surface lang yung tinitignan. So, sa surface, pwedeng may mga contamination. Okay. Halimbawa na
ang tagal nito sa isang surface sa lupa na may ibang chemical components, pwedeng may possibility humalo doon sa mga butas-butas nito at mabasa nung equipment na yun. Nako! So, ibig sabihin nito, itetest na naman natin ulit to. Yun yung isang disadvantage ng XRF. Okay. Pero kasi yung advantage kung titignan natin is yung convenience na maraming laboratory kahit saan na may XRF compared sa mga ibang high-end equipment na ginagamit talaga sa pag-classify ng meteorite. Okay. So ang tinitingnan natin na element, ay yung nickel. Nickel. Okay. Mostly nickel ba yan o mostly iron? Nickel iron, pero nickel yung titingnan muna natin. Kahit may nickel pala ito muna. Sa halimbawa, meron tayong nakita nickel, pero ang nakita lang natin ay trace o napakaliit na amount. Like 0.001. Mako-consider ba natin yun na meteorite? Parang trace element lang. Trace element. Iron looking ito eh. Okay. So, hindi natin mako-consider yun. Kasi meron tayong range na tinitignan. Okay. Ang titignan nating range, mga around 5% to 30%. Okay. James, naiintindihan mo ba lahat ito? Apo. So, babasahin natin ha. So, may mga... So, itong papel na to, naglalaman ito ng mga unang-una elements. Familiar naman tayo dyan, di ba? Dahil nag-aral naman tayo sa chemistry. Okay. Since grade school, high school, pinag-aralan natin elements, periodic table of elements. Ayun, periodic table. So, lalabas dyan yung possible, mga silicon, o mga ganyan. Carbon. Yun, mga ano. So, yun yung lalabas na mga elements. Yun yung ano. Then, meron ding tinitignang percentage o yung composition. Ilang percent ba ng nakita dito, halimbawa ito yung binarel, no? Yung surface na to. Ilang percent ba ng, for example, iron yung nandito? Okay. Okay, sa kabuuan. Ilang percent? Ilang percent. Okay. So, dapat mag-total lahat yan around 100%, more or less. So, 100% dapat yung... So, kung sa 100%, kung tinitignan natin ay iron meteorite, dapat yung nickel doon ay around 5 to 30%. 5 to 30% ang nickel? Oo. Okay. Tapos, iron naman? Mga mataas, pwedeng 30 plus, 40. Pero mukhang predominantly iron kasi ano siya eh. Yes, kahit naman yung iron meteorites, predominantly iron siya. Okay. Pero may significant amount of nickel. Ito lang what if kasi siyempre yung mga iba napaka-inventive eh. Na talagang ano eh. Ano ka, meron kang iron na bakal dyan, tapos meron kang nickel dyan, tinunaw mo, tapos minix mo ganyan. Pwede ka ba ma-fake? Yun yung kagandahan ng pagpapaklasify sa meteorite laboratory. Dahil sa meteorite laboratory, hindi lang natin titignan ito. Okay. Hindi lang surface yung titignan natin. Talaga sa loob Oo. Ang hahanapin din natin, syempre, ikakat nila yan. Okay. Hindi lang surface yung titignan, pati yung interior. Ano ba yung tinitignan natin sa interior? Yung Widman-Staten pattern. Wow! Ano yun? Pwede nating ipakita yon sa video, no? Ito, Widman-Staten. Okay. Sige. Ayan. So, ayan yung Widman-Staten pattern na. Yan. Yan yung hinahanap ninyo. Yan yung hinahanap natin. Okay. Kung bakit kayo nag-grind. Pero kasi, hindi sapat ang pag-grind. Pwedeng nating makita microscopically kung merong ibang, Pero mas okay, mas makikita ang Widman-Staten pattern kapag in-etch natin ito ng acid. Okay. Yung matapang na acid. Hindi pa natin ginawa yan? Hindi. Kulang kasi acid ko, nitric acid lang. Hindi natin nagawa yon. Okay. Kaya nag-decide din at si Sir na i-XRF muna. Okay. Kumbaga initially. Okay. So yung tanong mo, Sir, kung paano yon tinunaw ng tao, no? Ang Widman-Staten pattern hindi na-recreate dito sa Earth. Hindi na-recreate sa Earth yun. Yes. Kita nyo, hindi na-recreate sa Earth, kaya huwag nyo na isiping mag-fake. Tama. Sa meteorite. Sa space lang nabubuo ito. Ano ba yan? Ano yung pattern na yan? Okay, ano ba yung pattern na yan? Yan ay intergrowth ng iron and nickel. Oh. So yung magkaibang kulay na yan, iron, nickel, yan. Parang ano to parang napanood ko na to Ano ba movie yun?
Yung yung nag-time travel siya tapos napunta sila sa malapit sa 1960s pa sa black hole. Hindi, nandun si nandun si Marky Mark nandun si Mark Wahlberg Yun yung na Interstellar. O, di ba? Meron ganyan pattern sa Ayun, yung mga parang line-line. Mga line-line. Parang ganyan yung nare-recall ko So, yan? Interweaving ng nickel tsaka iron. Intertwine. Parang gano'n. Okay. So, yun. Nickel and iron. So, excited na ako Okay. National Institute of Geological Sciences, University of the Philippines, Diliman. Requesting party, Angelo Bernardo, Degade Collectibles and Antique Shop. Service requested, XRF analysis. Ayun. Alloy Plus. Methods, X-ray fluorescent spectroscopy. Model name, Olympus Inob X Pro. Yan. Ayan, So, baka handheld nga yun. Kung gusto nyo mag-excerpt ng sarili nyo, i-excerpt nyo lahat ng bato doon sa garden nyo, bili kayo ng Olympus Inob X Pro. Million yata yan, yung gun na yan. Yun. Kasi, yung iba, sabi niya, ano bang klaseng to? Shop ito, walang pantes, walang equipment. Hindi kami mag-invest ng million para dito. Kasi may mga laboratory namang meron. Kung gusto nyo, kayo na lang bumili. Pag okay siya, tsaka nyo pakita sa amin. Result of analysis. Ito na. XRF samples of sample rock. Table 1. Average. Trial 1. May trial. May tatlong trial. Tatlo. Okay. Sige. Element. Iron! Trial 1. Iron. 88%. Asyata. Trial 2, 93%. Oops, bumababa na yung percent. Kung 93% yung iron, ang possibility na lang dyan ay less than 7. Less than 7. Yung nickel, possibility ha. Ay paano kung may iba pang na-detect, mas bababa pa yung percentage. So trial 3, 86.57. Ito mas mababa yung trial 3. Okay. So i-average na lang natin yun, 89.6. Yung iron. Ano yung next? Silicon. Okay. Wala. Silicon, 7%. Wala na tayo. Wala. Naka, sorry guys. Sorry. Putsa, titanium. 1% titanium. Ha? Tingnan na natin. Yan. Yun. Aluminum. Okay. So, meron tayong unang-una iron. Kasi, of course, obviously, iron yung metallic yung yung feature niya. Okay. So, ang ine-expect talaga natin dyan, may iron. Kahit naman sa terrestrial or sa Earth, maraming iron. Okay. Maraming iron, okay. Pero bakit konti ang nickel sa Earth? Konti lang ba yung nickel sa Earth? Sa surface ng Earth. Bakit? Bakit natin hinahanap lang yun sa meteorite? Ano kaya yung explanation? Okay. Kasi, nung 4.5 billion years ago, billion to ha, so, kapag nagbilang tayo ng 1 second, ng 4.5 billion, aabutin tayo ng 30 plus years. So, ganun katagal. Billion yung pinag-uusapan natin dito, hindi millions of years. Talaga? Billion. 4.5 billion years ago, na-create yung solar system natin. 4.5 billion years ago. Solar system, ha? Yung solar system. Okay. Sabay-sabay tayong na-form. Kasama yung asteroids, yung ibang mga planets like Mars, yung Earth. Sabay-sabay tayo. So, ibig sabihin... Uranus? Tama, Uranus. Uranus? So, sabay-sabay yan na-form. Yung mga solid, rin. Kaya lang, molten pa nun dati. Anong ibig sabihin ng molten? Okay. Tunaw pa yung Earth dati. Tunaw pa. So, dati... Nung tunaw pa, marami pang nickel sa kasi tunaw pa Kaya lang ang tendency ng nickel, mabigat kasi ang nickel. Ang tendency niyan, meron tayong tinatawag na differentiation. Ibig sabihin ng differentiation, different kasi yung density ng mga bawat bato, no? Sige. Ang tendency ng nickel, bumababa sa core. Okay. Ng planet. Okay. 'Di ba meron tayong 3 layers? Ano 'yon? Yung inner core, outer core, mantle, crust. Tama. Alam ko pa yung geology ko. Core, mantle, and crust.
So, yung mga mabibigat na metals, nagsisync sa center. Okay. Okay? So, kung nag-sync na yan sa center, konti na lang yung matitira sa surface. Okay. Usually, mga batong nakikita natin sa surface yan galing. Okay. Hindi natin sinasabing walang nickel sa surface. Okay. Kasi meron tayong mga nickel coins. Oh, yes. Tama. Merong nickel. Pero, konti lang yung amount compared sa iron. Iron yung abundant. Abundant. Okay. So, yun yung dahilan kung bakit walang nickel na nakikita sa Earth. Pero bakit merong iron nickel? Kung sabay-sabay nag-form ang mga asteroids sa Earth, pero bakit may nakikita tayong iron meteorite? Bakit nga ba? Kasi, yung mga iron meteorites na nakikita natin dito sa Earth ay galing sa core ng mga asteroid. Oh, gets. So, paano naman napunta yung core ng asteroid sa atin? Kasi di ba nagbanggaan sila? So, kung nagbanggaan yung dalawa, tama, na-expose. Hanggang, kumbaga, tumagos hanggang core. Rare talaga pala yun. Ha? Rare talaga pala. Rare. Iron, Rare. nickel meteorite. Okay. Kaya kung may iron meteorite kayo, nakahawak na kayo ng iron, ng core ng isang asteroid. Okay. Ganun. So, ano to? Silicon, titanium, parang heavy metals to mga to So, parang nalanghap ko lahat ito May chromium pa, may manganese. Yun. May vanadium, nalanghap ko lahat ito Di ba ano yan, mga toxic metals yan? Ang toxicity naman nakadepende yan sa concentration. Okay. Pero baka langhap ako ng iron, predominantly, okay lang. Hindi ko sure kasi hindi ako... Baka maging Iron Man ako niyan. Pwede tayong mag-invite ng medical specialist, no? Sige, mapacheck up na lang ako. Anyway, yung possibility sa concentration na to, possible na isa tong iron slug. Iron slug? Ano yung slug ba? Ang slug, yun yung katulad sa KMJS, di ba? Ito yung na-form kapag nagma-manufacture ka, yung waste na na-form kapag nagma-manufacture ka ng metals. So, kumbaga ito yung latak. Ito yung latak? Oo. Pero bakit meron sa bundok? Yun nga para hindi kaya dinala doon yun? Historically yung mga ninuno natin na pag-aralan na nakakapag-smelt na pala sila ng iron before. Posible ba may gold deposits doon? Hindi tayo sure sa geology. Hindi. Nag-smelt sila ng iron. Smelt ng iron. Okay. So posibleng doon galing, byproduct. So, kahit bulubundukin yan ngayon, kung mayroong nag-occupy before dyan, like hundreds of years ago or thousands of years ago, pwede tayong makakita ng ganito, no? Okay, sige, tanongin natin si James. James, doon ba sa pinagkunan natin bundok, alam mo ba kung na-source siya ng iron dati? O mina? Wala akong knowledge dun Wala kang knowledge. But let us also consider yung sinabi niyang narrative nung nakaraan. Nakita raw ito together with spoon, tama? Yung mga kutsara. Yun. So posibleng old settlement. Yes. Na nag-i-smelt ng iron. Pero bakit natin na-suggest na ganun nga? Kasi nga, hindi lang tayo nagbe-base sa yung tamang identification ng meteorite, hindi lang tayo nagbe-base sa surface, no? Okay. Hindi lang sa face value tayo nagbe-base. We do not trust our own eyes, no? We trust the laboratory analysis because the final and confirmatory test for meteoritical concerns ay laboratory analysis na credible meteorite laboratory. Saka ito, 3 trials pa yung ginawa nila, hindi lang tamad na isa lang ginano. Talagang 3 points hindi para to ensure na walang contamination na mangyayari. Ayun. So, in this regard, James, yun, mukhang negative tayo ngayon. So, pasensya na. Padadala ko na lang sa'yo to. And, ayun, wala tayo magagawa. Talagang, siya. Ayun, so, pag-usapan na lang natin, ano? Parang remembrance na lang dyan. Remembrance na lang. Sige, pwede din, oo. Sige. So,
Naku, maraming salamat at nag-abala ka pang dalhin dito yan at yun nga. Sorry, sad to say. Hindi siya pero ano talaga to, jackpot talaga to kung ano eh. Kung sakali, ano yan, million ba value niya kung sakali. Ito, yung ganito. Oo. Considering if ever considering na wala pang meteorite na iron meteorite sa Philippines, million yung halaga nito. Yung ganitong kalaya. Oh, million sana yun, no? Ilang grams ba to? Tinimbang natin to last time, di ba? O yung sa timbangan nating antique. Ayan, yan. So, kahit kalahating kilo lang ito. Ito sa collector's point of view to. Oo. Kahit kalahating kilo lang ito. Possible na mag-ano to ng around 10 million plus. Wow! 10 million! Yes. Jackpot ka na sana. Kasi meron akong Jackpot na sana. meron akong alam na mga stony meteorites ng Philippines na sobrang mahal yung yung value, no? Like 40 million. So ganyan. Sige. So, wala tayo ngayon. So, yun na lang muna siguro. James, anong masasabi mo? Final word from you. Ganun po talaga siguro. Negative lahat po tayo magagawa at wala pa yung natin, swerte. Ayun. Di bale, ano lang tayo? Try and try until we succeed. Yan, sige. James, papakawalan na muna kita at maraming salamat sa oras mo. Salamat po. So yun, kadigada. So far, sawi pa rin tayo makahanap ng alien rock o meteorite. Yan. So, hanggang sa susunod, try natin. Try lang ng try. Okay, maraming salamat, Sir Christian. And good luck din sa'yo. Itago mo na lang yan. Souvenir. Ito, bilhin nyo na to. 3,000 lang.